may anak ka pa dyan, tayo yan pa nagsusupply ng lahat ng kailangan ng buong pamilya mo, iiwan mo yan. Sapagkat ayon sa Mateo 7:21, hindi ayon sa bibig ko, ayon sa salita ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaya ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Hindi po ako ang may karapatang humusga. Ang sinasabi ko lamang ay ayon sa salita ng Diyos. Kayo nang bahala. Naririnig niyo yan? Kayo na po. At ang Diyos ang mag-uusap, hindi ako. Amen? Amen. Kaya ako karapatang humusga. Ang sinasabi ko lamang ay sinabi ng Diyos. Huwag kayo sa aking magalit. Maging ako'y inaayos ko rin ang aking buhay. Ang sarap magmahal, pero kung bawal, sama-sama na tayo mga sawi. Amen! Amen! Praise the Lord! Amen! Kasi nagmamahal ka, hindi ka naman mahal. Ha? Kaya nakahanap ka tuloy ng iba. Pinabayaan ka ng asawa mo eh. Bagamat mahal mo siya. Naghanap ka ngayon ng ibang asawa. Pero teka, Diyos na tumatawag sa iyo ngayon. Tatanggi ka ba? Sino pipiliin mo? Yung kasama mo na ng mga habang panahon, hindi mo asawa o yung Diyos na tumatawag sa iyo ngayon? Sino? Decide! Hindi bukas yun. Baka mamaya may mangyari sa iyo at hindi ka na makarinig. Hindi ka na makagalaw. Paano ba? Ulitin ko po, sayang ang mga pag-upo dyan kung hindi tayo susunod sa nais ng Diyos. At hindi kailangan pahirapan pa natin ang Diyos. Hindi na natin kailangan pa pahirapan si Jesus sapagkat naghirap na siya minsan sa krus. Tayo na maghirap, iwan na yung mga maling pagmamahal. Ha? Sabihin sa kanya, mahal kita eh. Kaya gusto ko sa langit ka mapunta at ako din. Ha? Iwalay na muna tayo. Yan ang pagmamahal! Isama mo yan sa langit! Naging mo po yan! Kaya kung mga nagkaroon na hindi naman tunay, ang pagmamahal sa langit ang hangganan. Kaya kung hindi langit ang tunay na pagmamahalan mo, isoli mo yan sa tunay na sa kanya. Kasi mahal mo siya, gusto mo sa langit mapunta. Ha? Masakit, tanggapin. Ganun talaga. Kung nagtagpo kayo at huli na, tanggapin na. Mayroon na siyang asawa, mayroon na siyang iba. Hintayin mo, lumaya siya. Kung makakapaghintay ka. Amen! Praise the Lord! Amen! Ano may kanta? Ha? Ano yung awit na ano? May isang awit eh, sa langit. May tagpuan din. At doon, hihintayin. Ha? Hihintayin ang minamahal mo. Aba, teka muna. Hindi ako nandito para hindi niyo pansinin ang salita ng Diyos. Teka, nagkaanak kayo. Pero hindi kayo mag-asawa. Tama na yan. Friends lang kayo. Hindi kayo mag-asawa, hindi kayo kasal. Pray mo sa Diyos na makasal kayo. Pero kung hindi siya ang lalaki para sa iyo, sabihin mo, Panginoon ko, Diyos ko, yung para sa akin, yun ang kailangan ko. Yung para sa akin! Praise the Lord! Amen! Hindi yung kalooban mo ang tatanggapin ko. Yung kalooban mo, sapagkat kung kalooban mo, sigurado masisiyahan ako. Praise the Lord! Amen! Kaya hindi tayo makikilang sapagkat hindi galing sa Diyos ang ating tinatanggap. Try nyo. May manliligaw kayo? Di ba? Merong inis na inis kayo sa mga dalagat binata dito. Di ba? Meron namang malayo pa lang kinikilig ka mo. Di ba? So, iba-iba ang pakiramdam. Pero huwag mo agad ibase sa pakiramdam. Ha? Kapagkat maraming pakana ang kaaway. Ha? Kikiligin ka dyan. Kailangan ay masusi. Ano ibig sabihin ng masusi? Kung
the word susi. Yung sakto! Kapag hindi sakto yung susi, mahihirapan ka. At sa pagsasamahan ay ganyan din. Kapag hindi ngayon yung sakto na para sa iyo nakalooban ng Diyos ang nangyari, away dito, away doon. Pagkat hindi sakto ang pagsususi. Tama? Hindi kasi dumaan sa masusing pag-aaral. At ang pag-aaral dito ay galing sa kaalaman ng Diyos. Tama ba? Panginoon, ito na ba yung guy? Ang gwapo. Bibigay na ba ako? Ha? Maghintay. Kaya ngayon maraming kababaihan ang wala nang narating. Pagdating ng gwapo, hindi na hinintay na magtapat yung gwapo sapagkat di naman siya type. Siya na nanligaw. Wala na nanligaw eh. Sapagkat ang ligaw ay ano? Ang tawag pag panliligaw, nanunuyo ka na nga eh. Halika na! Ganun agad, di ba? Walang ligawan. Ganun kabilis ang mga pangyayari. Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Praise the Lord. Amen. Ha? Subukan nyo na sundin ang Diyos kung hindi kayo maging masaya. Maaaring iiyak ka, pero yung kalooban mo, magagalak. Sapagkat nandiyan sa kalooban mo ang Diyos. Yung mata mo, nasa mundo yan eh. Di ba? Kaya tanggapin ang katotohanan, hindi ka nakasal, mayroong plano ang Diyos. Mabuti. Amen. Maaaring makasal ka, pero away dito, away doon. Kasal ka nga, pero 3, 4, 5 ang babae ng asawa mo. Liligaya ka ba? Hindi. Kaya hintayin ang para sa inyo na ibibigay ng Diyos. Huwag magmadali. Ha? At doon naman sa nabigyan na. At hindi yun yung saktong susi para sa Kanya. Hingin mo sa Diyos ang susi na makalabas ka doon sa kalagayan. Na hindi yun ang iyo eh. Lalabas ka. Tama ba? Praise the Lord. Amen. Huwag mong pagpilitan sapagkat walang ganyan. Pag para sa Diyos ay katotohanan ang lalabas. Hindi pwedeng gagawa ka ng sarili mong susi. Dinadaya mo ang Diyos. Bakit ang Diyos ang may hawak ng susi para sa iyo? Amen! Maraming hindi alam ang tao na dapat sa mga desisyon na gagawin, sasangguni sa Diyos. Pero dahil hindi niya kilala ang Diyos, paano siya sasangguni sa Diyos? Sumangguni nga, pero ang nasunod pa rin yung gusto niya. Kasi mahirap maghintay. Alam ba natin kung alin ang gusto ng Diyos? Di ba hindi? Naghihintay lang tayo na sagot. Kaya ngayon, di ba, pag kumulog ngayon, Panginoon, yun na yun. Aalis ako. Ay, kumulog at umalis. Ha? May mga signs na hinihingi. Ang hirap, di ba? Pero teka, kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, ang puso mo ay nakalaan para sa Diyos, nandyan, sasagutin ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen! Alam niyo ba sa panahon ngayon ay mahirap nang malaman kung babae ang babae? Kung totoong babae yung babae? Di ba? Sa panahon ngayon, napakahirap nang malaman kung ano ang pagkatao ng isang tao. Napakaganda, ang ganda ng kutis, ang ganda ng katawan. Lahat ay maganda. Itabi mo sa isang simpleng babae, siya ay mas maganda. Pero ang katotohanan, kapag nahubaran, lalaki pa rin. Purihin ang Diyos! Praise the Lord. Amen. Magaling magkunwari. Pero sa Diyos, hindi tayo makakapagkunwari. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos at lahat ng ating gagawin na hindi tama ay
kasalanan na. At magsusulit tayo sa Diyos. Ginawa kang tunay na lalaki kung lalambot-lambot ka. At hindi mo kaya maunawaan bakit ka malambot. Sabihin mo sa Diyos, patigasin ka. Ha? Kumuha ka ng palakol. Ha? Mag-umpisa ka ng mamalakol ng kahoy para magkamasal ka. Amen! Praise the Lord. Amen. Pero kung kahit pagbuhat ng isang tingkang tubig, hindi mo magawa. Pagmap ng saig, hindi mo magawa, paano ka nga magkakamasin? Makinig. Walang ginawa ang Diyos na imperfect. Lahat ay perfect. Praise the Lord. Amen. Tao lang ang nagsasabi walang perfect. Ha? Parang mahirap yata ito unawain, ha? Sabi ng tao, walang perfect. Ang Diyos ang gumawa sa atin, ibig sabihin, hindi tayo perfect. Walang ginawa ang Diyos sa mali. Pakiayos ng isip. Tao lamang ang nagsasabing hindi siya perfect. Porket pango ang ilong mo, hindi ka na perfect. Diyos ang gumawa niya, kaya perfect yan. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa mga tao na kulang-kulang ang parte ng katawan, nabuo ang kalooban, napakapalad mo. Tunay na mapalad kayo. Kaysa sa buo ka, may dalawang kamay at dalawang paa ka, hindi naman ayos ang ginagawa mo. Ikaw, tao, ang gumagawa para hindi ka maging perfect. Kapag sabi ng Diyos, be perfect. Sinabi ng Diyos, be holy. Because I am holy. Praise the Lord. Amen. Inuunas pa ng Diyos yan kung imposible yan? Sasabihin ba ng Diyos kung hindi makatotohanan yan? Kapag ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay katotohanan. Meron ba siyang ginawa na inulit? Meron ba siyang ginawa na hindi okay at, uy, mali ang pagkakagawa ko. Babaguhin ko. Mali. Kulang ng tenga. Mali. Yung bundok dapat mababa. Meron bang ganong ginawa?